Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. O my soul, praise him, for he is thy health and salvation. All ye who hear, now to his temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shieldeth thee under his wings, yea, so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires e'er have been granted in what he ordaineth? Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercy here daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do, if with his love he befriend thee. Praise to the Lord, O let all that is in me adore him. All that hath life and breath, come now with praises before him. Let the Amen sound from his people again. Gladly for aye we adore him. I serve a risen Savior, he's in the world today. I know that he is living, whatever men may say. I see his hand of mercy, I hear his voice of cheer. And just the time I need him, he's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see his loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that he is leading through all the stormy blast. The day of his appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujah.
walks with me and talks with me along the stairway. He lives salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. There's no disappointment in heaven, no weariness, sorrow, or pain, no hearts that are bleeding and broken, no song with a minor refrain. The clouds of our earthly horizon will never appear in the sky, for all will be sunshine and gladness, with never a song nor a sigh. I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. We'll never pay rent for our mansion, the taxes will never come due, our garments will never grow threadbare, but always be famous and new. We'll never be hungry nor thirsty, nor languish in poverty there, for all the rich bounties of heaven His sanctified children will share. I'm bound for that beautiful city my Lord is prepared for His own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. There'll never be grape on the doorknob, no funeral train in the sky, no graves on the hillsides of glory, for there we shall never more die. The old will be young there forever, transformed in a moment of time. Immortal will stand in His likeness, the stars and the sun to outshine. I'm bound for that beautiful city my Lord is prepared for His own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. It may not be on the mountain height or over the stormy sea. It may not be at the battle's front. My Lord will have need of me.
to go. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. Perhaps today there are loving words which Jesus would have me speak. There may be now in the paths of sin someone for whom I should seek. O Savior, if thou wilt be my guide, though dark and rugged the way, my voice shall echo the message sweet. I'll say what you want me to say. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. There's surely somewhere a lowly place in earth's harvest field so wide, where I may labor through life's short day for Jesus the crucified. So trusting my all to thy tender care, and knowing thou lovest me, I'll do thy will with a heart sincere. I'll be what you want me to be. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. Christian Bible Baptist Church Studio is coming to you live with your daily devotional partner, bringing you the Word of God from Monday to Saturday, new every morning, hosted by Michael Baguan. Amen! Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Wow, yung background po natin ay courtesy po ng isa sa mga kapatid po natin mula sa New Jersey. Yan po ay kuha ni Sir Marvin Fernandez. Okay, so yan po, diyan nagkakamali, Lingayen, Pangasinan. No? Maraming salamat, Sir Marvin. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome sa program po natin, New Every Morning, your daily devotional partner and bringing you the Word of God from Monday to Saturday. At pagpapatuloy po natin yung atin pong series of lesson about the Word of God associated with the Jewish wedding custom dito po sa Psalms 119. No? Kaya hinati-hati po natin ito because again, ulitin ko po, Psalms 119 is an acronym ng Hebrew letter. 22 Hebrew letters or alphabet ay associated po dito sa Psalms 119. At ngayon, kung di ako nagkakamali, pang-11 na ata. Pang-11 na natin episode dito sa Psalms 119, excluding po yung ating special episode, of course, yung pong birthday ng atin pong pastor last Tuesday.
And so magpapatuloy po tayo at ngayon po ay nasa letter Kaf na po tayo. Kaf. Oh, yan po yung isa sa mga letters po nila, Kaf. At tayo po muna ay mananalangin and then we will go on sa atin pong Bible reading and then ating devotion proper. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupurit, nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat po Panginoon sa patuloy niyo pong pagpo-provide ng kalakasan po sa amin. Thank you, O God, for the protection sa whole night of rest. At ganun din naman, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo po sa amin, mga blessings na amin pong natanggap. At the same time, lahat, Panginoon, ng ibinigay niyo po sa aming wisdom at pangunawa. At ngayon, pagkakataon na muli po kaming matututo mula po sa inyo pong salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, as we go along studying po nito pong Psalms 119 regarding the Word of God. At ganun din naman na integrated po doon po sa Jewish wedding custom, Panginoon. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng kalusugan at kalakasan po sa amin. Ingatan nyo rin po ang amin pong mahal na pastor. Patuloy nyo po siyang bigyan ng kalusugan, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so letter Kaf na po tayo in Psalms 119 verse number 81 down to verse number 88. 7 verses lamang po ito. Okay, so babasahin po natin, and if you have your Bible with you, open it in Psalms 119 verse number 81 at babasahin po natin yun pong under ng letter Kaf. Okay, verse 81. My soul fainted for thy salvation, but I hope in thy word. Mine eyes fail for thy word, saying, when wilt thou comfort me? For I am become like a bottle in the smoke, yet do I not forget thy statutes. How many are the days of thy servant? When wilt thou execute judgment on them that persecute me? The proud have dig pits for me, which are not after thy law. All thy commandments are faithful. They persecute me wrongfully. Help thou me. They had almost consumed me upon earth, but I forsook not thy precepts. Quicken me after thy loving kindness, so shall I keep the testimony of thy mouth. Okay, tingnan muna. By the way, tingnan muna natin. Ano ba yung Kaf? Ano itong letter na ito? Anong sinisignify nito? Sa pictogram ng Hebrew or Paleo-Hebrew, ito po is an open palm. Okay, nakabukas na palad. Yan po, no? Now, sa atin, 'di ba, meron tayong kasabihan kapag nakabukas na palad, it means yung pagbibigay ng blessing, anything na ikaw ay mapagbigay. Yan, an open palm. Yan po yung ibig sabihin, no? In fact, ganun din po ang ibig sabihin po ng Kaf. It implies giving of blessings. Pagbibigay ng pagpapala. No, yan po kaya open palm po ito, open hand po ito. So it means to open, or it means to give something doon po sa isang tao. At ituloy natin yung bago po tayo dumako po dito bago po natin i-associate po ito dito sa salita ng Diyos, Psalms 119. Tuloy natin yung ating telenovela. Okay? Sa ating telenovela, si Juan de la Cruz ay nagkaroon na sila actually ng sharing of the cup, which is a symbol of their covenant na sila ay betrothed na, nagkasundo na, nag-engage na sila ngayon ni Maria. But of course, the ceremony or the betrothal ceremony is not yet finished. Okay? Hindi pa tapos. Tandaan nyo po, ang pamumuhay po ng mga Hudyo, especially po during the biblical times, kasi may pagbabago po ngayong modern times. Alam nyo po ba na ngayon pong modern times, ito pong Jewish custom po na ito na pinag-aaralan natin, bihira na po ang nagpa-practice nito. Ang sinishare ko po sa inyo ay yung Jewish custom during the biblical times, not during this modern times. Okay? So, bihira na po yung nagpa-practice po nitong custom na ito sa panahon ngayon, even in Israel, dahil nga impluensyado po sila, na-impluensyahan po sila ng iba't ibang mga bansa na kung saan po sila nanggaling. 'Di ba? Kung naalala nyo po, yung mga nakaraang pag-aaral po natin
more or less 2,000 years na wala po sila sa kanila pong lugar, sa Palestine or sa Israel. Nagkalat po sila sa iba't ibang mga dako ng mundo. In fact, nagkaroon pa po ng mga Hudyo dito sa Pilipinas during the time of Manuel L. Quezon. Kung naalala nyo po, Jewish Holocaust sa Germany ay pinersecute sila ng husto during the time of Hitler, di ba? Yung Nazi regime, Nazi ba pronounce yan? Basta Nazi regime, because according to Hitler, the Aryan race is more superior than any other race in the world. So kaya pinersecute nila yung mga Hudyo, pinagpapatay nila yung mga Hudyo, of course with the blessings of the Vatican. Kaya ginawa yun ni Hitler. At isa sa mga nagkupkup sa mga Hudyo during that time ay ang Pilipinas under the leadership of Manuel L. Quezon, the Commonwealth government ng Pilipinas during that time, kung naaalala nyo po yan. Okay, so siguro sa mga high schooler, alam nyo yung istorya na yan kasi meron pa kayong, fresh pa kayo sa Philippine history. Okay, so sa madaling salita ay nagkalat po sila sa iba't ibang mga bansa. They are illegal na po bumalik doon po sa Israel. Not until 1948, no, nung sila lang ay na-organize as a nation during the leadership of the first prime minister, modern prime minister nila na si David Ben-Gurion. Okay, so naging pagkatapos ng 1948, sunod-sunod na po yung mga exodus from Russia, from Ethiopia, no, from different directions ng mundo ay nagbalikan po, galing sa Europe, sa Russia, sa even dito sa part ng Asia and Africa ay nagbalikan po ang mga Israelites or mga Hudyo doon po sa kanilang mga bansa, no, sapagkat dineclare na ng League of Nations or ng United Nations na ang Israel is yung ganap na estado o bansa. So sa madaling salita po, apektado po sila. Yung kultura nila ay for 2,000 years talaga naapektuhan ng kultura ng bansa kung saan sila nakatira. Okay? So kaya ngayon, bihira na pong makita ngayon yan pong itong ganitong klase ng custom ng Israel. But in biblical times, traditionally, ito po ay pinapractice. So calf, it's an open hand or a palm of hand. Okay? Na ito po ay pagbibigay ng blessings. Ito pong si Juan, after they share the cup, no, with Maria, at sila po ay nagkasundo na okay na sila, ay ang rabbi actually hindi ang rabbi but yung parents ng bride ay magdi-declare ng 7 blessings. Actually sa rabbi pala yan. Magdi-declare sila ng blessings doon sa bride. Okay, magbibigay po sila ng blessing. Kumbaga, naalala nyo po yung during in Genesis chapter 24, kung maaalala nyo po yan, na yung mapapangasawa po, Rebecca ba yun, na mapapangasawa po ni Isaac, ay bago po siya tanungin na bago po siya sumama doon kay Eliezer, doon po sa servant ni Abraham, na sumama patungo doon sa bahay ni Abraham, nagbinigyan muna siya ng blessing ng kanyang mga kapatid. Be thou a mother of thousands, mga ganyan, di ba? So yan po, binibless po nila yan. Kumbaga, dito sa atin, parang yung nagtitribute ng prayer or sa secular wish ang tawag. Di ba? Nagbibigay ng wish. Yan sa sa secular yan, yung mga wish na yan. Actually, yan lang sa mundo. But actually, it's a blessing. Okay? It is a blessing. Nagdi-declare ng blessing, yun pong parents or yung family ng ng bride para doon sa bride. After nun, of course, yung rabbi ay magdi-declare din po ng blessing. It's a 7 blessings na dinideclare ng rabbi or ng judge nila. Actually, dapat ang magbabasa noon ng blessings na yon, magdi-declare ng blessings na yon ay yung groom. Kaya lang,
during this time na kalagitnaan ng ceremony, ang groom ay kumbaga nandoon sa kanyang mixed emotion, excited at tuwan-tuwa, masaya na hindi niya alam kung ano yung, kaya minsan nauutal-utal to at hindi niya ma-pronounce yung mga blessings, kaya nagiging dumadating sa katatawanan yung kanilang seremonya, which is hindi nila pinapayagan yan. Alam niyo po, isa sa mga kultura ng mga Hudyo, ang mga Hudyo po ay mga masasayahing tao. Pero pagdating po sa mga ganitong klase ng sabihin na nating event o ganitong klase ng pagkakataon, seryoso po sila dyan. At hindi po nila yan, wala pong comedy dyan. Kaya lahat po yan ay nire-rehearse. Lahat po yan ay pinapractice. Ganyan po ang ugali. Lalo na po pagpasok, halimbawa, basta patungkol sa Diyos, may kinalaman ang Diyos, event nila na may kinalaman ang Diyos, pupunta sila sa templo, mananalangin sila, magkakaroon sila ng sacrifices, magkakaroon sila ng service. Seryoso po sila dyan. Walang biru-biruan dyan. Pero alam niyo po, masasayahin tao sila. May mga festival sila na talagang masaya, na talagang physically ay talagang inaano nila, pinapakita nila yung kanilang kasiyahan. Pero sa pagkakataong ito, dahil nga ang groom ay mixed emotions, dahil ang groom ay kinakabahan, nininervyos, so hindi yung groom yung pagsasalitain o pagbibigay ng blessings, kundi yung rabbi or yung judge. Pagkatapos po ng parents ni Maria na magbigay ng blessings para sa kanya, and then here comes the judge na magbibigay ng blessings for the couples and for the whole family of the bride and for the whole family of the groom. Yan. Kaya ang tawag po dyan is open palm or an open hand. Kasi it is giving up blessing doon po sa dalawa. Ngayon, now, ano po ang kinalaman nito dito po sa binasa po natin? Samantalang dito sa binasa po natin, parang ang lungkot. Napansin niyo po ba? Parang ang lungkot po ng binasa natin. It's because merong mga persecutors na dinadanas, may mga problema or sorrows na dinadanas itong salmista po dito. Remember, tingnan niyo po sabi sa verse 81, "My soul fainted for thy salvation, but I hope in thy word." Hanggang doon po sa verse number 88, makikita niyo po dyan yung kalungkutan po. Noon pong sabihin po natin, noon pong nagsulat nitong psalm na ito. And yet, it was associated doon sa giving of blessings. Paano pong nangyari? It is because the giving of blessing will be an encouragement doon sa weary heart, doon sa sorrowful heart. Sa sorrowful heart. Kapag dumating na po yung pong kalungkutan or doon po dumating yung problema, of course malulungkot po tayo, but the blessing will pacify us, at yung blessing, yun po yung magbibigay ng encouragement sa atin. Yung blessing, siya po yung magbibigay po sa atin ng kalakasan, ng energy muli na magpatuloy. Okay? Now, look at verse number 82. Tingnan nyo po yung sabi dito sa verse number 82. "Mine eyes fail for thy word." Okay. Now, nandito po yung clue bakit po nagkaroon ng kalungkutan itong gumawa or nagsulat ng salmista na ito. The reason why or ang reason kung bakit dumating sa kanya yung kalungkutan or yung sabihin na natin problem, it is because he failed doon sa salita ng Diyos. The word fail here means to cease. "Mine eyes ceased for thy word." Naalala niyo yung mga previous lessons po natin? Napaka-importante po ng mata na ayon doon sa atin pong lesson ng mga nakaraan, na hindi niya hahayaan na yung iniquity ay pumasok sa kanyang mata, because one of the sin gate ay yung mata. Na kung saan yung anuman yung makikita po natin, yan ay maaaring mag-apekto sa atin para tayo po ay magkasala. Ito po yung problema nitong salmista na ito. He ceased for the word of God.
tumigil po siya. Do you understand, most of the times, ang problema po ng Kristiyano ay kakulangan ng salita ng Diyos? Ang problema po natin, it's kapag dumating po sa atin, yun pong sinasabi natin na discouragement, at dumating sa atin yung punto na tayo ay nanlalamig. Sabihin natin, yan po yung yan po yung madalas na termino ng maraming tao, nanlalamig. Kapag dumating po sa atin yung pong punto na tayo po ay nanlalamig, yan po yung punto na yung salita ng Diyos ay maaaring hindi na po natin nakikita. What I mean nakikita is yung pong parang neglected na po sa buhay natin yung Word of God. Nakakalimutan mo na yung Bible reading mo, nakakalimutan mo na yung Bible study mo, nakakalimutan mo na yung quiet time. Ito, very familiar word. Siguro naman alam ninyo yung word na ito, quiet time. Nakakalimutan mo na. Do you understand? Ito, ulitin ko po uli. Kung bakit araw-araw po yung ginawa ko pong ganito sa yung program po natin na New Every Morning. Ang isang dahilan ko po is because ang area ko po ay bago at marami pong mga Kristiyano, mga bagong Kristiyano pa lamang. Karamihan po sa kanila ay mga bagong Kristiyano pa lamang. 1 year or less than 1 year. Yan pa lang po. And then, mga young people pa. Alam niyo naman yung age ng young people. Napakamapusok yan. Impulsive. Basta't akala nila walang katapusan ang buhay. Parang walang iniisip na future sapagkat wala pa, hindi pa ganun yung level ng kanilang responsibility. Sense of responsibility. So, ganun yung ugali ng mga young people po. Karamihan. Pero, sila po, salamat sa Panginoon, sila nakakilala sa Panginoon, sila ay tumanggap sa Panginoon, kaya lang mga bago pangalan, mga babes in Christ. So kaya kinakailangan pa nilang pukpukin sa salita ng Diyos. That is the reason why ginawa ko pong araw-araw ito para po sa aming area, originally para po sa amin pong hindi ko naman dinidiscount kung bakit po kayo nandito. Alam niyo naman yung story, no? Please don't get me wrong. Alam niyo naman yung story ng New Every Morning, palagi ko naman pong kinukwento sa inyo yan. But ang kinukwento ko po ay yung sa area po namin, yung dahilan kung bakit ko po ito yung araw-araw, it's because gusto ko po sila na talagang ma-feel, ma-soak ng salita ng Diyos. Dahil nga, mga bagong Kristiyano pa lamang. Okay? So, kung tayo nga matatagal na tayong Kristiyano, sumasalya pa tayo pumapalpak pa tayo, maraming beses pa tayong pumapalpak. It is because we fail for the Word of God. Yun po yung maraming dahilan kung bakit po ang isang Kristiyano, tandaan niyo po ito, kapag dumating na po sa atin yung nakita natin na tayo po ay nag-fail na pagdating doon sa Panginoon, maaring sa ating ministry, then i-check natin, kamusta yung aking relationship pagdating sa aking Bible, pagdating sa Word of God? Consistent pa ba ako sa aking devotion? Consistent pa ba ako sa aking Bible study? Consistent pa ba ako sa aking Bible reading? You see, kasi laging babalik po yan doon Now, tingnan nyo po, Bible reading, tandaan nyo po ito, hindi ko po dinidiscount ito, but Bible reading is nothing. Tandaan nyo po ito, Bible reading is nothing kung ang binabasa mo ay hindi mo naiintindihan. Bakit? Kung ano yung iyong naiintindihan, yun yung iyong ipapamuhay. Iba po sa atin, meron kayong, kasi ako noon, ginagawa ko rin po ito yung iba sa atin ay binabasa nyo yung Bible for 1 year. Ako noon, ginagawa ko po ito siguro for 5 years ko pong ginagawa. In 1 year, nababasa ko po from Genesis to Revelation. Siguro 5 years ko pong ginawa yon. Okay, so, kaya lang, ang problema, if your reading is just for reading, I mean for the sake of just reading, napansin nyo po ba, iba pa rin yung buhay mo Sapagkat walang kwenta yung pagbabasa kung wala kang nauunawaan. At kung wala kang mauunawaan, wala kang isa sa pamuhay. The Word of God is not just a book. This is the book.
Hindi po ito comics na for entertainment. No, hindi po. This book is not for an entertainment. This book is a manual of life. Which means, kung ito ay manual, ito ang dapat na sundin. Paano mo susundin yung isang instruction na hindi mo naiintindihan? Do you understand? So, kaya kinakailangan pong maintindihan. That's the very reason kung bakit po tayo meron devotion, meron Bible study, para ma-expound, para maintindihan po natin yun pong salita ng Diyos. Bakit? Pag naintindihan po natin yung salita ng Diyos, yan po yung ating isa sa pamuhay. At kapag yung pamumuhay po natin ay ayon doon sa salita ng Diyos, then, it's very impossible na dumating yung discouragement. Yes, maaaring tayo ay malungkot, maaaring tayo ay masaktan, maaaring tayo ay sabihin na natin bumagsak, pero hindi ganun katagal. May revival agad. Bakit? Kasi mayroong salita ng Diyos. Tingnan niyo po yung kasunod na premise. Okay? Verse 82 po tayo. Verse 82. Ano po sabi ng Bible? Mine eyes fail for thy word, saying, when wilt thou comfort me? You see, nakita niyo po dito, nung siya po ay nag-fail doon po salita ng Diyos, naghanap agad siya ng comfort. And who do you think yung kanyang tinatanong? Sino sa palagay niyo yung kanyang tinatanong? Natural yung Diyos. You see, ano sabi niya? When wilt thou comfort me? Now, eto na po yung pagkakataon na nag-seek na siya ngayon ng comfort ng Panginoon. Bakit? Nandoon na siya in-acknowledge niya, alam niya yung kanyang sarili na siya ay nag-fail. Alam niya may kakulangan siya pagdating salita ng Diyos. Pero ang kagandahan po, sabi ko nga po sa inyo, ang kagandahan sa isang tao, sa isang Kristiyano na merong pundasyon ng salita ng Diyos, hindi ka mananatili dyan. Maghahanap ka ng comfort. At kapag comfort ang pag-uusapan, sinong tatawagan mo magko-comfort? Remember, the comforter. And who is the comforter? It's the Holy Spirit. It's God. So kaya tatawag ka ngayon sa Diyos. And revival comes along. Diyan na ngayon darating yung revival. You see, kaya napakaganda po. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, kaya yun ang dahilan kung bakit araw-araw. Kasi po ganito Tingnan nyo po, pagkatapos nitong devotion natin, tatapos tayo ng mga 8:15 or minsan, or madalas pala, hindi pala minsan, sorry, madalas ay lumalampas po ako. Palagi po lang lumalampas po ako, but actually dapat 8:15 lang po tayo. So, pagkatapos nito, who knows? Sinong nakakaalam na hindi ka magkakasala after nito? Di ba? Paglabas mo pa lang dyan sa kalsada, paglabas mo pa lang dyan sa bahay mo, may makikita ka na agad na magdi-discourage sa'yo. May makakausap ka na agad na magdi-discourage sa'yo. May maririnig ka na agad na magdi-discourage sa'yo. In fact, sa loob pa lang ng bahay Pagkatapos mo ng devotion na ito, nanonood ka ngayon, pagkatapos mo, sa loob pa lang ng bahay, meron ka na agad discouragement. Di ba? Hindi ka pa lumalabas niyan. Sa loob pa lang ng bahay, may discouragement ka na agad. Kung wala kang salita ng Diyos, anong ipanlalaban mo sa discouragement? Saan ka ngayon huhugot ng comfort? Paano mo ngayon masasabi na kailangan ko ng comfort? Wala kang ang pundasyon ng salita ng Diyos Wala kang wala kang bala kumbaga sa gera. Wala kang bala, wala ka pang baril. You see, remember that the Word of God, the Bible, is our sword, a two-edged sword, sharper than two-edged sword. Yan po yung ating weapon. Ito po yung ating panlaban. This is not just a shield, but the weapon. You see, paano ka ngayon lalaban sa gera? Paano ka susugod ngayon sa gera? Sapagkat ang Kristiyano must always be in the offensive side. Hindi po tayo defensive. We are always on the offensive side. Paano ka ngayon susugod? Paano ka ngayon lalaban? Kung wala kang weapon, gera yung pupuntahan mo. Anong gagawin mo doon? Anong gagawin mo doon? Susubo ka o pupunta ka doon sa gera na wala kang dalang
Wala ka man ng dalang armas? Sino kasi Superman ka ba? Fiction lang naman yun eh. Fictional character lang naman yun eh. Oh. Di ba? Kung yung mga superheroes nga, may armas din eh. Tayo pa kaya, in reality, tayo bilang tao, anong ipanlalaban natin? Remember, paglabas mo ng bahay, it's a jungle. It's a jungle out there. Ano yan? Kumbaga, gubat na yan. Hindi mo alam kung sino at ano yung mga mababangis na hayop na may encounter mo dyan. Hindi mo alam kung sino kung anong yung mga lugar na tatapakan mo kung may bitag ba dyan. May mga snares, hindi mo alam. It's a jungle. So, ang tanging panlaban lamang po natin, weapon natin, laban sa mga makakasalamuha natin or sabihin na natin may encounter natin ng mga beasts dyan sa labas is the Word of God. So, ang sabi dito ngayon, itong gumawa ng psalmist na ito, nag-fail siya eh. Nag-cease siya doon sa salita ng Diyos. The reason kung bakit meron siyang sorrow of heart, it's because nag-cease siya sa salita ng Diyos. But the good thing is that dahil meron na siyang pundasyon, naghanap siya ngayon ng comfort. Na-realize niya yung sarili niya eh. Yun po yung kagandahan doon, na-realize niya yung sarili niya. Teka muna, parang ang layo ko na ata ah. Teka muna, parang yung pangalan na yung title ko na Kristiyano, parang ano na lang yun ah, parang anong tawag niyan? Sa papel na lang. You see, parang ang layo-layo mo na sa Panginoon. So ganun po yung kaya nga po hindi po natin pwedeng alisin yung po salita ng Diyos. The only thing na magre-revive po sa atin when it comes na tayo dumating sa punto na tayo po ay discouraged is the Word of God. Yung salita po ng Diyos. Yes, dumadating po tayo doon sa failure po natin. Sino sa atin? Okay, just be honest. Kahit ako, kasama ako. Nung tayo naging Kristiyano, nag-set tayo ng date and time. Quiet time. Di ba? Sabi natin quiet time. Gagawa tayo ng, sisulat natin yung mga notes, quiet time, araw-araw. But, sa tagal mong Kristiyano, sino ang hindi sa atin nag-fail kahit na isang araw lang? Sino sa atin ang naging consistent? Honestly, hindi ako naging consistent. Yeah, nung bago ako naging Kristiyano, ginawa ko rin po yun. Sabihin, bago-bago pa akong Kristiyano, hindi bago naging Kristiyano, kundi bago-bago pa lamang po akong Kristiyano, ginawa ko rin po yun. Nag-set din po ako ng commitment ko na ganito, araw-araw, ganitong gagawin. Bumili pa ako ng notebook. Di ba? Pero wala rin. Hindi rin ako naging consistent. Bakit po? Kasi nagpe-fail nga tayo. But ang kagandahan nga po nito, kapag ang isang Kristiyano na meron pong pundasyon ng salita ng Diyos, maaaring sa araw na ito, nag-fail ka, pero tandaan mo, hindi matatapos ang araw na ito na hindi ka maghahanap ng comfort. At kapag ang isang Kristiyano, totoong Kristiyano, naghanap ng comfort natural, maghahanap yan ng comfort sa Diyos. At kailanman hindi siya itatanggi ng Diyos. At kailanman hindi siya iiwanan ng Diyos. Bakit? Kasi kung totoong Kristiyano yan, totoong ligtas yan, ang Diyos ay nasa puso niya. Remember kung sino ang tinanggap mo at sino ang nag-i-indwell sa buhay mo, sa puso mo. You see? So, kaya dumating po tayo doon po sa punto na nag-fail tayo, dumating tayo doon sa punto na tayo ay nalungkot. Dumating tayo sa punto na tayo ay ng problema, it's because sa kakulangan ng salita ng Diyos. Nag-fail tayo sa salita ng Diyos. Pero at the end of the day, maghahanap ka ng comfort. Remember what the Bible says. Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. You see? Umiyak ka man ng umiyak, magdamag because of your problem, of your sorrows. Pero tandaan mo, sisikat din ang araw. Yun ang sabi nung kasabihan. Sabi nila, paano sir kung tag-ulan? At least may liwanag. Kahit na walang araw, at least may liwanag. Di ba? So,
ang bukas ay darating din. Parang kanta yun. Okay, so ang kagandahan po sa isang totoong Kristiyano ay sigurado po maghahanap siya ng comfort at maghahanap siya ng comfort sa salita ng Diyos, maghahanap siya ng comfort sa Diyos sapagkat alam niya in times na siya po ay merong kalungkutan, ang tanging makakatulong sa kanya ay ang Diyos. Okay? So, kaya nga po, associated ito doon sa calf, doon sa atin pong pagbibigay ng blessing. Bakit? Yun po yung comfort doon po sa bride, at the same time, comfort doon po sa groom. Bakit po? Sapagkat sila ay betrothed na mag-asawa. Alam niyo po ba, during ancient times, ang isang babae, sa Hudyo po sa Israel, sa custom po nila, ang isang babae, kapag ang isang babae po ay hindi nakapag-asawa, curse po yan. Sobra ka naman, sir. Yes, curse po yun. Alam niyo po kung bakit yan curse? Sapagkat kapag wala siyang asawa, okay, wala siyang pagkakataon na manganak. The purpose, back in Genesis, tinawag ng Panginoon or tinawag ni Adam yung babae na Eve, yung woman, tinawag niyang Eve. Do you know what's the meaning of the word Eve? The mother of all living. So yung babae po ay tinawag na Eve sapagkat siya ay magiging mother. Which means that is the very purpose of being a woman. Siya po ay manganganak. Plus, yung promise pa doon sa Genesis chapter 3 verse number 15. Na yung seed ng woman, yung magiging anak ng babae, ay yun ang tatalo kay Satanas. Kaya nga halos lahat ng kababaihan during that time ay sila po ay nangangarap na magkaanak, lalong-lalo na lalaking anak. Bakit po? Ang unang-unang nasa mind nila, itong anak ko, ito ang magiging Messiah. What if hindi magkaanak? Barren. Kapag ang babae po ay barren, malaking sumpa po yan sa pamilya. Kasi wala na siyang pagkakataon na siya ay maging mother of the Messiah, coming Messiah. You see, pangalawa ay wala na, hindi siya capable na magbigay ng makapagbigay ng blessing sa kanyang anak kasi wala naman siyang anak. Katulad nito, halimbawa, yung anak niya ikakasal, it's the parents na magbibigay ng blessing. Hindi na siya makakapagbigay ng blessing kasi wala naman siyang anak. So curse po yun sa kanila. Kaya nga po dito, kapag ang isang babae at ang isang lalaki, ganun din naman ang isang lalaki, o sa pamilya naman ng groom, ay po yan, pride po yan ng kanilang clan. Pride yan, yung anak nila ay mag-aasawa na. Ganun din naman sa lalaki. Nung may nakita yung kanyang tata, yung kanyang magulang na kanyang mapapangasawa, pride po nila yan. Doon po sa kibbutz, yung tinatawag pong kibbutz is a small community, it's a barangay, kumbaga dito sa atin. Okay? Pride po yan ng buong kibbutz. Pride po yan ng isang buong community kapag may isa sa kanila, sa komunidad nila, na mag-aasawa. Kaya nga sabi ng Bible, he who findeth a wife findeth a good thing. Kasi pride po nila yan. Kasi meron na namang maidadagdag doon sa kanilang clan. Okay? So kaya ngayon, kapag yan po yung dahilan na mapapawi po yung kanilang sorrow, mapapawi po yung kanila pong kalungkutan once na yung betrothal stage ng pag-aasawa ay maidideclare na at magbibigay na ng blessing yung rabbi or yung parents doon sa groom. So mapapawi po yung kanilang kalungkutan. I mean, yung kalungkutan not only ng family but ng kanilang buong clan, ng kanilang community. Okay, eto na yung kasiyahan. At last, meron na naman mula sa ating clan, sa ating community, ang makakapag-asawa. Kaya yun po yung magpapawi ng kanilang kalungkutan. You see, kaya may blessing. Kahit naman tayo di ba?
tingnan nyo, kapag walang blessing, malungkot ka eh. Pero pag may blessing, kahit na hindi naman, tayo pong Kristiyano, naiintindihan nyo naman siguro, hindi naman tayo nakatingin na doon sa amount, di ba? Nakatingin tayo actually doon sa nagbigay ng blessing. Ibig sabihin, ang priority na natin is not the thing or the blessing itself, but doon sa nagbigay ng blessing, mas lalong na nagkakaroon tayo ng string attachment. Yun. So, kaya, nai-encourage tayo na tayo po ay magpatuloy. Na-encourage tayo sa buhay kapag merong blessing. Ganun din po ito. Dito po sa sa pag-aaral po natin, remember yung calf dito, kalungkutan eh. Pero ang nagpasaya sa kanila ay yung blessing ng kanilang parents, yung blessing ng kanilang rabbi, na sila ay engaged na. Okay. Pag nag-declare ng 7 blessings ang rabbi, wow. Ibig sabihin, tapos na yung first stage. First stage po yun ng ng Jewish marriage. Kasi sa kanila ay may mga stages pa po yan. So, tapos na yung stage. Actually, 3 stage po ang Jewish custom, Jewish marriage. Yung unang stage ay yung paghahanap ng magulang ng mapapangasawa ng kanyang anak. The second stage ay yung betrothal stage o yung engaged na sila. And then the third stage is yung wedding. O bago talagang talagang sila ay husband and wife na. Ganun po. So eto, ang pinag-usapan pa lang natin ay betrothal stage. Engagement, kumbaga sa atin. Engagement. Okay? So, dineclare na yung blessing kay Juan at kay Maria at sila ay pronounced as betrothed. So, sila ngayon, within the family circle, including the judge and the 2 witnesses, sila ngayon ay husband and wife na. But not yet in the community. Tandaan nyo po yan, sila po sa tingin ng kanilang family, plus the judge and the 2 witnesses, sila po ay husband and wife na. They are already betrothed. Pero hindi pa sila pwedeng magsama kasi hindi pa sila publicly na ina-announce as husband and wife. Okay? So, yan po ang ibig sabihin sa kanila ng betrothal period or betrothal stage. Okay. So, I hope na meron po kayong natutunan sa atin pong pag-aaral. Tandaan nyo po, pag nag-fail po tayo sa salita ng Diyos, darating ang kalungkutan. Pag nag-cease po tayo sa salita ng Diyos, darating po ang kalungkutan. No? Kaya, tayo po ay wag po tayong magpipail sa salita ng Diyos sapagkat nandito po palagi yung ating comfort. Okay, so I hope na kayo po ay merong natutunan sa atin pong pag-aaral. Ngayon pong umaga pong ito, dako po tayo sa atin pong Did You Know portion at ngayon po meron na magbibigay ng testimony po sa atin. Okay, ito po yung testimony po ni yan. Magandang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako at nabigyan po ako ng chance na makapag-testimony sa araw na ito. Nais ko lang pong ibahagi yung time na ako po ay nagkasakit na hospital dahil sa COVID-19. Sometime in August po ay na-confirm po na positive po ako. For 13 days, nag-stay po kami sa hospital ng isa kong anak na siya nagbabantay sa akin. 10 days po doon ay naka-oxygen po ako. Dahil dito pa lang daw po kasi sa bahay ay 75 na po yung oxygen ko. At ang lagnat ko po ay 40. So, parang wala na daw ako sa sarili ko, sabi ng mga anak ko. So, nung na-confine po ako, sa ika-10th day po, nang naka-oxygen po ako, kukuhanan po ako ng oxygen level ng aking nurse, ay alam nyo ba, nawalan ng oxygen, pero ang oxygen level ko ay 100%. Ano po yung pinapakita dyan? Pinapakita ng Panginoon na may Panginoon po tayo. Siya po ang tunay na manggagamot.
So, nagpapasalamat po ako dahil sa pangyayaring yan, parang sabi ko, miracle. Okay, yun po. Pero nung sinabi rin po ng doktor ko na, alam niyo ba, nung palabas sa kami, dapat nasa ICU ka. Pero kinaya mo, sabi niya. Sa ICU, mag-isa ka lang doon, wala kang bantay. Sabi ko, mag-isa ako? Hindi. Sabi ko, may kasama ako. Kasama ko ang Panginoon. So, yun po ang pangako naman ng Panginoon na hindi naman niya tayo iiwanan kahit pa dito may pandemic. Okay. Sa ngayon po, okay na po ako. Kita nyo naman sa mukha ko. Ang laki na ng mukha ko. Sa ngayon po, ako po ay naka-enroll sa PSS. At nag-enjoy naman po ako. Kahit minsan nag-aalala din ako kasi may ilang katanungan na hindi ko masagot. Sabi ko, sana saling pusa na lang ako kung pwede. Tapos, pero maganda rin po. Nagpapasalamat po ako sa wisdom na patuloy na ibinibigay po ng Panginoon sa ating pastor. Maraming salamat po, Pastor, sa mga panalangin, sa mga tulong financial naman ng ibang mga kaibigan at kamag-anak, at mga reminders po. Maraming salamat po sa mga katuruan po na kahit nasa hospital po ay naririnig ko boses ninyo, boses ni Sir Jao, boses ni Sir Michael, boses ng aking leader na si Sir Janet. Hindi po dahilan na may sakit ka para hindi ka makapakinig ng salita ng Diyos. Salamat po at to God be the glory. Okay, so yan po si Ma'am Linda Morales, Quiñones Morales. Yan po is mula po sa area po ng Central o sa Mandaluyong. Maraming salamat, Ma'am Linda, sa inyo pong patutuo. Salamat po sa inyo pong buhay din bilang isang Kristiyano. Dako po tayo sa atin pong mga pagbate. At ito po, pasensya na po kayo, ilan-ilan lamang rin po yung atin pong babatiin sa araw na ito sapagkat of course yung time po natin. Okay. Magandang umaga po of course sa atin pong mahal na pastor. Salamat po sa patuloy na pagbibigay niyo po ng pagkakataon sa bawat isa po sa amin na magkaroon po ng ganito. Sa akin personally na mag-air ng ganito pong klase ng Bible study or ng devotion sa umaga every morning. At belated happy birthday po ulit. Ganon din naman, magandang umaga po sa area ko po dyan sa Antipolo and Marikina na tinamaan ng bagyong Ulysses. I hope na kayo po ay nakabangon na, pero salamat sa Panginoon, fight pa rin po sila. Yung sa Antipolo at Kogyo, nilipad yung yero, pero ang text nila sa akin, sir, okay lang kami. Wow! Sa Marikina, binaha yung kanilang first floor, pumasok yung putik, pero ang text pa rin nila sa akin, sir, okay naman po kami lahat. Binaha po kami, pero okay naman po kami. Sa Angono, sa Binangonan, ganun din po ang kanila pong text na ang sabi po nung doon ay, sir, okay naman po kami dito. Medyo umangat yung tubig sa Angono River pero okay lang naman. Sa Montalban ay medyo tinamaan po talaga sila. But again, sabi ko nga po sa inyo, ang pinagpapasalamat ko po sa mga Kristiyano dito po sa area ko po ay kahit na dumating yung salanta ng bagyo ay hindi po sila yung nagpapaawa ba? Alam niyo po ba yun? May mga taong nagpapaawa. Pero at least yun, salamat sa Panginoon, lumalaban pa rin. Fight pa rin. Salamat po sa Panginoon. Okay. Magandang umaga rin po of course sa akin pong pamilya, ang Bagyon family dyan po sa Caldera, sa ating ko, sa kuya ko, sa kanilang mga pamilya. Magandang umaga po sa inyo at sa ating ko po na nasa Jensen, good morning din po, at doon sa kuya ko po na nasa Cardona. Sa inyo po mga pamilya, magandang umaga rin po. Good morning din of course kay Ma'am Sandra. Mapapakinggan nyo isang araw mula po ngayon, papakinggan nyo rin po yung testimony ni Ma'am Sandra. Good morning din sa Gumabay family. Pambira. Ma'am Cynthia, magandang umaga po. Kay Ma'am Genesis Castillo and family, magandang umaga po.
Kay Ma'am Josephine Igado Pambira, si Ate Josie. Ma'am Josie, magandang umaga sa taga Mandaluyong din po ito. Ito po ay gumagawa ng puto pao. Yan, every time na bibisita po ako sa kanila doon, imposible pong hindi niya ako pabaunan yan puto pao. Okay, ganun din naman of course sa akin pong ninang, kay Ninang Cecil Ampig at kay Sai, magandang umaga po sa inyo. Kay Elaine, si Elaine nanonood. Elaine, good morning. Alam na ni Elaine tong anong tawag ito, itong Hebrew alphabet sapagkat lesson namin ito sa Israel in Review. Okay, sa Karangian family, good morning po Sir Lamsel and Ma'am Leslie at sa inyo po mga anak, magandang umaga. Good morning din kay Abby Kaindoy sa Antipolo, magandang umaga sa iyo Ma'am Abby. At kay Richard, mag-iingat ka palagi sa iyong pagpasok sa trabaho. Kay Ma'am Ashley Cardenas, at ganun din sa atin po mga doctors, Doc Eugene, Doc Julie, Doc Emily and Doc Lani Fernandez, magandang umaga po sa inyo. Sa Mandioya family, magandang umaga rin po kay Ma'am Belia Diamante sa Quaresma family, kay Ma'am Josephine De Velles, kay Adam Pedrosa, magandang umaga. Kay Ma'am Gemma Krampatanta, magandang umaga po. Wow, sa mga taga Mandaluyong po ito, magandang umaga po. Regards po kay Sir Tata. Kay Ma'am Nelia Villanueva, good morning din po. Kay Ma'am Gina Beduya, kay Ma'am Marie Chris. So, Ma'am Marie Chris, parang nandito lang ito. Marie Chris. At of course, kay Rochebet Conte, belated happy birthday din po. Ka-birthday po nito yung atin pong pastor. Kay Ma'am Ninita Bupe, good morning din po. At kay Ma'am Lori Alamilio, magandang umaga po. Kay Sir George Menchabez. At kay Watat. Watat. Sino kaya to? Watat. Good morning po. Kay Ben Dascalios, good morning. At kay Jojo Sangasin, magandang umaga po sa inyo. Good morning din po kay Ma'am Marilu Carino, kay Maria Arlene Marasigan, at ganun din po, good morning po kay Johnny, at sa Quiñones family, kay Attorney, kay Ma'am Tina, of course kay Ma'am Linda, at saka kay Ma'am Belia, magandang umaga po sa inyo. Kay Franz Paul Ibarwang, good morning din po. Sa Plementira family, magandang umaga po. At kay Ma'am Army Padilla, kay Ma'am Susan Chudoro, good morning po. Sir Marlon Tiso, magandang umaga rin po sa iyo, Sir Marlon. At sa Abanes family, kay Sir Barker, good morning. Kay Ma'am Rose Kurapan na Malingay, magandang umaga rin po, Ma'am Rose. Kay Ma'am Aba Escalada, good morning po. Kay Edgar Amboznon, magandang umaga rin po. At kay Maria Pebeliegas, kay Ma'am Pebi Lagud, good morning po. At kay Ma'am Ellen Dayan, magandang umaga po sa inyo. At of course, sa atin po mga kapatiran na nasa abroad, magandang umaga po sa inyo sa Fernandez family sa New Jersey. Sir Marvin po ang kumuha ng atin pong background picture. Yan po ay photo na sinute po yan Sir Marvin. Doon po yan, I think sa Lingayen, Pangasinan. Okay, good morning din po kay Ma'am Liv, kay Ayan, kay Mishka, and of course kay Ma'am Bebs Fernandez, magandang umaga po sa inyo. Good morning din po sa kapatiran natin nandiyan sa Las Vegas, Nevada, sa Wecas family. Sir Dexter, salamat po sa inyo pong testimony. Ganon din po kay Ma'am Riza at kay Faith, kay Karen at sa kanila pong baby. Good morning po sa inyo po. Kay Ma'am Janice Tanael, good morning din po. At maging kay Ma'am Margie Bitolio. Si Janice ay nasa Qatar, si Ma'am Margie ay nasa Malaysia. Good morning din po kay Ma'am Flor Solomon. Ma'am Flor, maraming salamat po sa inyo pong binigay na testimony at sa inyo pong awitin. Maraming salamat din po. At Ohayo gozaimasu sa Japan. Sa Arojo family, kay Osmundo and Maricon dyan po sa Brazil. Boom dia. Yan. At of course kay Kuya Johnson, kay Ate Ces, kay Nonoy, kay Kiko dyan po sa Canada. Magandang umaga po sa inyo. Good morning din kay Mark Anthony Dagsaan dyan po sa Providenciales, Turks and Carcoy sa paano ba pronounce? Hindi ko alam kung paano i-pronounce Carcoy sa island. No, yan. Good morning sa iyo, Mark. Magandang umaga. And then of course, Shalom kay Francine Martin dyan po sa Israel. Magandang umaga sa iyo, Francine. At kay Ma'am Desi Dulang at kay Ma'am Edessa Baronia, magandang umaga po sa inyo po lahat. At magandang umaga rin po kay Ma'am Tina Trinidad. Good morning po, Ma'am Tina.
At maraming salamat po sa inyo pong panunood. Muli po, magkita-kita po tayo muli bukas para po sa another episode ng New Every Morning. At nawa ang programa pong ito ay nakakatulong po sa inyo pong paglago. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa patuloy niyo pong pagbibigay ng blessing po sa amin mula po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran na sila po ay palaging nanunood, sila po ay palaging nandoon yung kanilang hungering and thirsting para po salitahan ng Diyos. Sila po inyong pagpalain, Panginoon. I-supply niyo po lahat ng kanilang kailangan sa araw-araw. At kung meron man sa kalagitnaan namin na meron pong karamdaman, pagalingin niyo po siya mula po sa kanya pong karamdaman. At ganoon din naman ang amin pong pastor, patuloy niyo pong ingatan, patuloy niyo pong bigyan ng kalusugan at kalakasan, Panginoon. Hinihiling ko rin po sa inyo na ang bawat isa po sa amin ay may isa pamuhay po namin, lahat ng amin pong naririnig mula po sa inyo pong mga salita. Hinihiling ko po ang kapatawaran, anuman po ang kasalanan na amin pong nagawa. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. By the way, Ma'am Zenny Villaranda, maraming salamat din po. Okay? Yan po, dyan po natapos yung atin pong devotion ngayon pong umaga. At mga kapatid, mga kaibigan, at sa mga nanonood, stay safe. Everyone, stay safe. Thank you po.